Simulan na natin ang kwento. Nagpatuloy sila sa paglalakad sa masukal na damuhan. Nakita ni Tasyo ang mga bakas ng aswang doon sa lugar. Dito kami nagkaengkwentro, Tasyo. At yung tahanan doon, sigurado akong yon ang bahay ng aswang. Wika ni Sandro at hindi naman kumibo si Tasyo. Nakatitig lang siya doon sa lugar. Madilim ang paligid ngunit naaaninag niya ang maliit na daanan. Ilang sandali pa ay nagsimula na siyang naglakad. Sumunod sa kanya si Sandro. Hinanda niya na ang kanyang baril. Nagsimula ng mag-usal ng dasal si Sandro. Ilang sandali pa, bahagyang gumalaw at uminit ang mutya ni Tasyo. Sobrang tahimik ng lugar. Seryoso ang dalawa habang binabaybay ang masukal na damuhan. Sir, dumito po muna kayo. Titingin ako sa bandang itaas para makagawa tayo ng plano. Wika ni Tasyo. Tumangulang si Sandro at gumilid sa isang malaking puno. Nang sandaling ito, pinakikiramdaman ni Tasyo ang buong paligid. Sumisipat din siya sa itaas ng mga malalaking puno. Pagkarating niya sa kapatagan, doon sa itaas na bahagi, mas masukal pa ang itsura doon sa lugar. At nakakita siya ng malaking tahanan. Ilang distansya na lang ang layo nito kay Tasyo. Marahan niyang pinuntahan ang lugar. Hanggang sa biglang may nagsipulasan sa kanyang gilid. Mabilis ang pagkilos ng mga ito. Napabunot ng itak si Tasyo. Hinanda ang kanyang sarili ngunit wala namang umatake sa kanya. Naku, kinabahan ako dun. Akala ko kung ano na. Wika ni Tasyo sa kanyang sarili. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa naging malinaw na ang itsura ng tahanan. 2 palapag ang bahay. Gawa sa kahoy ang disenyo, parang ancestral house. Napakadilim at walang kahit kaunting liwanag mula sa loob. Nagwala ang mutya ni Tasyo, kaya't napaatras siya at gumilid sa isang puno. Ilang sandali pa ay nakarinig siya ng kaluskos sa may damuhan. Pagkalingon niya ay nakita niya si Sandro. Nabagot ang pulis kaya't sumunod sa kanya. Naghudyat ng kamay si Tasyo na ang ibig sabihin ay huwag siyang mag-ingay. Bahay yan ng mga aswang. Tama yung sinabi mo kanina. Wika ni Tasyo kay Sandro. Nagmungkahi si Sandro na tignan ang buong lugar. Subalit hindi pumayag si Tasyo. Sinabihan siyang huwag magpakampante dahil maaaring nagmamasid lang ang mga elemento sa kanila. Kailangan nating mag-antay. Siguradong lilitaw din sila mamaya. Wika ni Tasyo at hindi na kumibo pa si Sandro. Tumangulang ito at dumapa sa damuhan. Ilang sandali pa ay biglang kumalabog ang bubong ng tahanan. Pag-angat ng tingin ni Tasyo, nakita niyang may dumungaw sa gutter ng bubong. Nagtago siya sa puno. Pansin niyang sinusuri ng elemento ang ibaba. May mga bisita. Hindi niyo na kailangan magtago dahil naaamoy ko kayo. Wika ng aswang. Nagkatinginan si Sandro at Tasyo. Naggudyat ng tango si Tasyo at binunot ang kanyang itak. Pagkalabas nila sa pinagtataguan, nagulat sila dahil meron pang ibang aswang ang nagtatago sa paligid ng tahanan. 3 ang kanilang bilang na nasa anyong tao at ang ika-4 ay yung nasa bubong. Kita sa mukha ni Sandro ang pagkataranta, habang si Tasyo naman, kalmado lang at kinakapa ang kanyang kwintas. Namukaan ni Tasyo yung isa sa mga tao. Ito ay walang iba kung hindi yung aswang na nakita niya sa merkado. Mabuti naman kumagat ka sa patibong. Pinsan, maraming salamat at dinala mo yung taong yan sa lugar na to. Magaling ang naisip nating plano. Wika ng aswang na labis na ikinagulat ni Tasyo.
Lumingon siya kay Sandro. Nanlaki ang kanyang mga mata. Iba na ang itsura ng kanyang kasama. Naging isang matanda at meron pang pagkakuba. Baguhan pa lang sa gamit na nakuha. Hindi ako si Sandro. Bihag namin ang kaibigan mong pulis. Ako si Amara. Pinsan ko si Jubet. Ikaw lang ang pakay namin, kaya't ikaw lang ang papatay namin. Kinabahan pa naman ako sa'yo. Akala ko mabubuking mo ko sa lakas ng gamit mo. Pero bueno, mamamatay ka na. Wika ng matandang lalaki at nagpakilala ito bilang Amara. At yung nakita niya doon sa merkado ay si Jubet. Hindi makapaniwala si Tasyo ng sandaling ito. Balot na balot ng mga katanungan ang kanyang isipan. Nagawa siyang linlangin ng isang aswang. Nadala siya sa kanilang teritoryo. Teka, paano kung nalinlang? Ano bang nangyayari? Wika ni Tasyo sa kanyang sarili. Lumapit naman sa kanya si Jubet. Sinabi nitong asawa at anak niya ang pinatay ni Tasyo. Ang hirap mong malapitan. Kaya nag-isip ako ng paraan para mapatay ka. May utang ka pa sa akin eh. 2 buhay yung kinuha mo. Samantalang sa akin iisa lang. Wika ni Jubet. Dito niya nakumpirma na ito nga ang pumatay sa kanyang anak. Nagkasalubong ang kilay ni Tasyo sa galit. Mabilis niyang pinuntahan si Jubet at hinataw ng itak. Subalit sinipa siya ng matanda. Dahilan para sumubsob siya sa lupa. Pag-angat niya ng tingin kay Jubet, nasa anyo itong aswang. Pati na din yung 2 aswang sa kanyang likuran. Pinagtulungan nila si Tasyo. Nagpagulong-gulong siya sa lupa hanggang sa makarating sa damuhan. Kaliwat kanan ang tinatanggap niyang pag-atake. Bagaman hindi siya nasusugatan, ngunit nakakaramdam naman siya ng pagod. Hanggang sa tuluyan na siyang nanghina, hinila ang kanyang paa at dinala sa harapan ng tahanan. Hawak ng 2 aswang ang kanyang mga kamay. Alam niya nang sandaling ito ay katapusan na ng buhay niya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inisip na lang ang asawa at anak. Pinunit naman ni Jubet ang kanyang damit at nakita ng mga aswang ang suot na kwintas ni Tasyo. Ito ba? Ito ba yung dahilan kung bakit hindi ka tinatablan? Wika ni Jubet subalit bigla na lang itong nanigas. Kita sa muka ang pagdaing ng mahawakan niya ang gamit ni Tasyo. Bumitaw ang aswang, umatras habang umaangil. Huwag mong hahawakan ang gamit niya, pinsan. Siguradong mamamatay ka. Wika ni Amara. Marahan siyang lumapit kay Tasyo at tinanggal ang kwintas. Buong lakas na inangat ni Tasyo ang kanyang kamay. Nang makawala siya ay sinakal niya si Amara. Lumabas ang dila ng matanda. Pilit na kumakawala ngunit diniinan ni Tasyo ang pagkakasakal. Kinalmot siya ng 2 lalaking aswang. Ngunit hindi alintana ni Tasyo ang kanilang pag-atake. Hanggang sa bumagsak na ang kamay ng matanda sa lupa at tumirik ang kanyang mga mata. Hindi alam ni Tasyo kung bakit biglang bumalik ang kanyang lakas. Binitawan niya ang matanda at kaagad na sinugod yung 2 aswang na kumakalmot sa kanya. Nahawakan niya yung isa sa braso. Lumagutok ang mga buto nito sa kamay. Hinila ni Tasyo hanggang sa maputol. Inatake pa si Tasyo ng isang aswang sa kanyang likuran. Ngunit nahawakan niya ang buhok nito. Itinumba niya sa lupa at hinawakan ang magkabilang balikat. Hinigpitan niya ang pagkakahawak na parang kasing lakas ng sipit ng alimango. Mabilis na inabot ni Tasyo ang itak at inundayan ng paghataw ang nilalang hanggang sa bawian ng buhay. Pagkatapos nito, tumayo siya at tinignan si Jubet. Subalit wala na ito sa kinakatayuan. Mabilis siyang pumasok sa tahanan. Nakita niyang nakabulagta sa sahig si Sandro
Naliligo na ito ng sariling dugo. Tinapik-tapik ito ni Tasyo kung buhay pa. Umungol ang pulis at inangat ang kanyang kamay. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Wika ni Sandro. Teka, sandali lang. May mga sugat sa likod mo. Dahan-dahan lang. Doon tayo sa labas. Wika ni Tasyo habang inaalalayan si Sandro. Pinasandal niya ito sa isang puno. Ngunit hindi siya nakilala ni Sandro. Uy, ano ko ba? Ako si Tasyo, yung pinuntahan mo sa may baybayin. Wika ni Tasyo. Yung mga aswang na nakatira dito, binihag ako. Nasaan na ang mga aswang? Tanong ni Sandro. Sa susunod ko na ipapaliwanag, kailangan na nating umalis dito sa lugar. Wika ni Tasyo at kinarga niya sa likuran si Sandro. Ibinaba niya sa kabundukan hanggang sa makarating sila sa sakayan ng jeep. Marahan niyang inilagay ang pulis sa likuran ng sasakyan. Sinabi niyang babalikan niya ang isa pang aswang. Hindi naman na nagsalita pa si Sandro. Napahiga na lang siya doon sa sasakyan. Kaagad nang umalis si Tasyo, hindi pa man siya nakakarating sa paanan ng lugar. Napansin niyang napakaraming sumusulpot sa damuhan. Ito na nga ba sinasabi ko? Napakadami nila. Amang may likha, naway tulungan niyo po ako. Wika ni Tasyo sa kanyang sarili. Nagpatuloy siya sa paglapit sa damuhan. Inunat ang kanyang mga kamay at pinapadyak pa ang kanyang mga paa. Hanggang sa bigla na lang naglaho ang mga nilalang na kanyang nakikita. Bigla ding nawala ang mga kumakaluskos. Napalitan ito ng mga huni at kuliglig. Nagpatuloy si Tasyo sa paglalakad. At pagkarating niya sa bandang Kakawyan, huminto siya ng pinandalian at pinakiramdaman ang buong paligid. Nagpalinga-linga si Tasyo. May napansin siyang taong naglalakad. Meron siyang hawak na sulo papunta doon sa jeep. Inobserbahan ni Tasyo ang galaw nito. Lumagpas ito ng paglalakad kaya't nagpatuloy na si Tasyo doon sa tahanan. Pagkarating niya, kaagad niyang nilibot ang buong paligid. Subalit wala na siyang nakitang aswang. Hindi na rin gumagalaw ang kanyang mutya, kaya't napagpasyahan niya na balikan na si Sandro. Sir, gumising na po kayo. Uuwi na po tayo. Wika ni Tasyo. Nako, malayo yun. Teka, sandali lang. Kaya ko namang magmaneho. Halika, sumakay ka na. Wika ni Sandro. Ang buong akala ni Tasyo ay malubha ang kalagayan ng pulis, ngunit kaya pa nitong gumalaw. Nagpapagewang-gewang ang ulo ni Sandro habang nagmamaneho. Labis ang pangamba ni Tasyo dahil baka madisgrasya sila. Sinabihan niya itong huminto muna sandali at magpahinga. Subalit tumangulang si Sandro at sinabing ayos lang ang kanyang kalagayan. Tasyo, paano mo ko natonton sa lugar? Anong nangyari? Tanong ni Sandro. Mahirap ipaliwanag, sir. Kasi may gumaya sa anyo nyo. Ito yung aswang na napatay ko kanina. Nilinlang niya ako at pinapunta dito. Yung isang aswang na si Jubet, yung nakatakas. Pamilya niya yung aswang na pinatay ko sa baybayin. Pagpapaliwanag ni Tasyo. Ganun ba? Sana pala hindi ko nalang hinarap ang mga aswang. Ginamit lang nila ako para mahulog ka sa patibong. Wika ni Sandro. Nanlaki ang mga mata ni Tasyo dahil maging ang tangan ni Sandro ay nagaya ng aswang. Ibig sabihin, sir, pati yung mga tangan mo nagaya ng aswang. Paano nangyari yun? Tanong ni Tasyo. Magaling sa sabulag yung matanda. Nalaman nila sa akin ang lahat ng tungkol sa'yo. Dahil papatayin nila ako kapag hindi ako sumunod. Pasensya ka na. Matindi ang galit sa'yo nung Jubet. Alam kong kapamilya niya yung pinatay mong mga aswang. Nga pala, paanong nadala niyo yung sasakyan? Ano bang ginawa ng aswang na yon? Tanong ni Sandro.
Yun na nga sana ang sasabihin ko ngayon, sir. Napakagaling manlinlang nung matanda. At para sumama ako sa kanya, dinala pa namin yung asawa at anak ko doon sa istasyon. Sir, pagkarating natin doon sa lugar, huwag na nating sabihin yung nangyari. Siguradong hindi sila maniniwala. Mungkahi ni Tasyo. Yun din ang tumatakbo sa isip ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magsasalita. Wika ni Sandro. Gulong-gulo ang isipan ni Tasyo ng sandaling ito. Paano ba naman kasi? Walang pinagkaiba kung paanong magsalita si Sandro, pati na din yung aswang na nanggaya sa kanya. At sa katunayan, hindi din kampante si Tasyo sa ngayon. Hindi siya sigurado na si Sandro na ang kasama niya. Pagkarating nila sa istasyon, kaagad na bumaba si Tasyo at tinungo ang kanyang asawa. Nang sandaling ito ay madaling araw na. Ngunit pagkarating niya doon sa opisina ay walang tao sa loob. Nilapitan naman siya ng isang pulis at sinabing umuwi na sa tahanan ang kanyang mag-ina. Nanlaki ang mga mata ni Tasyo. Kaagad siyang tumakbo palabas ng istasyon. Tinawag pa siya ni Sandro ngunit hindi niya na ito pinansin. Balisang-balisa si Tasyo. Nag-aalala siya kung bakit umuwi ng bahay ang kanyang asawa at anak. Pagkarating niya sa tahanan ay bukas ang pintuan at walang ilaw. Kinabahan si Tasyo ng sandaling ito. Ramdam niya na may kakaibang nangyari doon sa lugar. Pagpasok niya ng tahanan, halos sumabog ang kanyang dibdib sa pagkataranta. Wala ang mag-ina doon sa loob. Paulit-ulit na sumigaw si Tasyo sa labas ng bahay. Tinatawag ang pangalan ng kanyang anak at asawa, subalit walang sumasagot sa kanya. Napakatahimik ng buong paligid at walang bakas na may tao sa lugar. Napaluhod si Tasyo sa buhangin. Tumingala sa kalangitan habang umiiyak. Amang may likha, nasan po sila? Tulungan niyo po ako. Wika ni Tasyo sa kanyang sarili. Ilang sandali pa, may nakita siyang bakas ng kalmot sa haligi ng tahanan. Meron ding mga tapak sa bandang likuran. Parang kinahig ang mga buhangin na animoy nag-away. Alam ni Tasyo na tinangay ang kanyang pamilya. Hanggang sa nakarinig siya ng sigaw mula sa masukal na damuhan. Kaagad itong pinuntahan ni Tasyo. Nakita niya ang kanyang asawa na nakaupo sa damuhan habang umiiyak. Emma, anong nangyari? Tanong ni Tasyo. San ka ba nanggaling? Yung anak natin tinangay ng aswang. Ngayon lang, doon sila nagpunta. Wika ng kanyang asawa. Hindi na nagsalita pa si Tasyo. Kaagad niyang pinuntahan ang itinurong lugar. Halong emosyon ang makikita sa kanyang muka. Balisa, nangingilid ang luha habang magkasalubong ang kilay. Patuloy lang sa pagtakbo si Tasyo hanggang sa mapansin niyang napakaraming bakas ng aswang. Huminto siya at sinuri ang bakas. May nakita siyang nakahawing mga damo. Sinundan niya ito at napakalayo na ng kanyang narating. Napunta siya sa may bakawan. Naalala niya na ito yung lugar kung saan niya pinatay ang mag-inang aswang. Ilang sandali pa ay natanaw niya na ang kubo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nakita niya ang kanyang anak na nakaupo sa gilid ng puno ng nyug. Nakayuko ito at parang wala ng buhay. Napalunok ng laway si Tasyo. Nagbuntong hininga at marahang nilapitan ng bata. Hindi niya napansin na nasa itaas ng puno ng nyug ang aswang. Nilundagan si Tasyo. Napadaing siya ng malakas dahil may bumaon sa kanyang balikat. Napabalikwa si Tasyo. Kinapa niya ang balikat at napakalalim ng kanyang sugat. Nakita niya sa harapan si Jobet. Nasaan yung aswang at may hawak itong punyal na gawa sa kahoy. Ano? Masakit ba? Ayan ang pangontra ko sa katangian mo. Ang hawak ko ay isang uri ng itim na kahoy
na kayang basagin ang kahit anong karga. Wika ni Jubet. Subalit hindi nagpatinag si Tasyo. Muli siyang tumingin sa kanyang anak at nakita niyang gumalaw ang ulo nito. Nabuhayan ng loob si Tasyo. Kaagad niyang sinugod ang aswang at hinataw ng itak. Subalit napakabilis nitong kumilos at nasaksak pa siya sa kanyang tagiliran. Dumaing ng napakalakas si Tasyo. Paika-ikang naglakad patungo sa kanyang anak. Hinila ni Jubet ang bata. Inangat at inambahan ng saksak. Buong puwersang niyakap ni Tasyo ang aswang. Inipit ang leeg at binali ang ulo. Nangisay ang katawan ni Jubet at bumagsak sa lupa. Kinarga niya ang kanyang anak at mabilis na lumikas doon sa lugar. Carmen, anak. Ayos ka lang ba? Anak! Wika ni Tasyo. Niyakap naman siya ng maigpit ng kanyang anak. Hindi makapaniwala si Tasyo ng sandaling ito. Ang buong akala niya ay patay na ang bata. Pagkarating niya sa tahanan, umiiyak sa harapan ng pintuan ang kanyang asawa. Emma, kasama ko na si Carmen. Huwag kang mag-alala, buhay ang anak natin. Wika ni Tasyo sa kanyang asawa. Kinabukasan, kaagad nagpunta si Tasyo sa bahay ng albularyo. Ipinaliwanag niya kay Kaistong ang lahat ng naganap. Seryoso lang ang mukha ng matanda habang nakikinig. At ilang sandali pa ay bigla itong nagsalita. Malakas ang katangian ng mga tao, lalo na ang mga aswang na kayang gumaya ng iba. Hindi pa tapos ang pagsubok mo, Tasyo. Ang sabi ko sa iyo, darating sa buhay mo ang walang tigil na pagsubok dahil ikaw ang nagsimula. Ikaw ang nagbukas at asahan mong wala na itong katapusan. Lalo pat meron kang tangan na kakaibang gamit. Hindi lang aswang ang makakalaban mo pagtagal, Tasyo. Wika ni Kaistong. At magmula ng araw na yun, naging mapagmasid si Tasyo sa kanyang paligid. Hindi lamang sa mga aswang, maging sa iba't ibang uri ng elemento. Palagi niya pa ring nakakasama si Sandro. Rumoronda sila sa buong lugar para sa kaligtasan ng lahat ng tao. Ngunit alam ni Tasyo sa kanyang sarili na darating ang panahon na magkakatotoo ang sinabi ni Kaistong.